Yan mga tropa, isang magandang araw ulit para sa ating lahat. So for today's video nga ay magpapagawa po tayo ng flying pen. Ayan. So kung napansin nyo, may nakatayo na po dito ang flying pen. Ito po ay yung mga lumang kulungan ng kambing po natin na giniba namin dahil nga ano na po sila, masyado ng luma, marurupok na. Giniba na po namin, tapos itinayo po namin dito para gawing kulungan po ng manok. Ayan. So, isang mahaba po yan. Kung napansin nyo nga po, puro kawayan. So yung mga kawayan po na yan ay yung mga kulungan ng kambing natin dati na luma. So ginawa po natin kulungan ng manok para sa ganun, hindi po masayang. Kasi ngayon po tag-ulan na. So yung mga kawayan po na kawayat kahoy pong pinagibaan ng kulungan ng kambing ay ipapatayo na po natin para hindi po masayang. So itong mga nandito po, yung iba po medyo reject na, so hindi na po natin isasama. Pamimigay na lang po natin sa labas na panggatong. At yung iba naman po ay ilalagay po nila dito para gawing kulungan ng manok. So, bali ano po yan, walong pitak po ang gagawin po nila hanggang dun po sa likod. Ayan. So para sa ganun, malinis na po itong ilalim at itong mga kulungan po ay maayos po natin. So time check, around 7 o'clock na po ng umaga. At yan po ang panahon, napakaganda po. Ngayon nga po itag-ulan na, kaya medyo mahirap gumawa ng magpagawa. Pero yan, natyempohan natin ang panahon po ay maganda. So yan. Dito po may ilang manok na nakalagay sa mga unang nagawa. Ayan, mga kanawayon po na white streamer. Bali ang nilagay po natin sa flooring ay ipa. So yan, nakatipid na po tayo sa materyales kasi wala akong halos binili dito materyales. Since na ibang kulungan natin ng kambing na luma po, yung pinaglumaan ay giniba natin para magawa pong kulungan ng manok at mapakinabangan po. Ayan. Ayan. So ilan yung natira po dito dahil nga lagi pong sold out ang ating mga kanawayon. Ayan. Ginagawa na po nila ang kulungan ng ating mga manok. Mahaba po yan, isang diretso hanggang doon sa dulo. Tapos ay set up na rin po natin mga tipi natin na bibilhin. Lilinisin po ito lahat para sa ganun ay lumuwag at mas mai-set up natin maayos yung mga ulungan ng manok at yung mga tipe. Ayan. So ilan po ito sa mga inahin na gagamitin natin para sa ngayong early bird breeding. So kakunti lang po kasi nga may trabaho din po tayo. Hindi natin ganun matutukan yung breeding at farming kasi may trabaho tayo mga tropa. Yung pagbablog po natin ay pabihira-bihiran lang, pero ang gusto ko nga is may tuloy po yung pagbablog natin para sa ganon mas malibang po tayo. Ayan. Ito po ay kanawayon, 5 months old stag. Ayan. Ayan po. Dito nga mga tropa ay dinala ko na po yung aso natin na exotic bully na nanganak nung nakaraang buwan. So winalay na natin yung anak niya. So, ipapakita ko sa inyo yung anak niya nandun sa bahay. Ito po yung ilan sa alaga natin dito. Ayan. Ito yung nanganak mga tropa. So binalik na natin siya dito sa bukid. At yung anak niya ay nasa bahay po. Ayan. So ngayon gagawin natin is maglinis. Ayan. Lilinisin na po natin ang kanilang mga dumi. Sa ganun mapakain na natin. Ayan. Then ito nga mga tropa, dito natin sa setup yung mga tipe at lilinisin po lahat ng mga tambak na nakalagay po dyan. At saka dito po sa unahan. Ayan. Yan po yung mga alaga natin. Oh. Ayan. So gantong umaga, ang gagawin natin, linisin agad yung mga dumi nila sa ganon. Ay, mapakain na po natin. Ayan. At ito nga mga tropa, so kumakain na po sila ng kanilang dog food. Ayan. So pinasisikatan po talaga natin ang araw para sa ganon ay vitamin C po. So hindi naman natin hahayaan na mainitan sila ng matagal dahil alam naman natin na ang mga exotic bully ay prone po sa heat stroke. Ayan. Yun o. Makakain na po sila mga tropa.
Yan, oh. Ito yung ating stud. So sa mga gusto sumubok sa lahi ni Mucho, pwede po kayo magpa-stud. Promo stud lang po tayo mga tropa. Yan. Mamaya yung golden retriever pagka tapos na po silang kumain. So ito nga pala yung kulungan na binigay sa akin ng bayaw ko. So nire-repair na lang po natin siya. Nilalagyan ko ng mga screen para sa ganun safe na rin po sa mga pusa at daga na possible na mangain ng mga sisiw o ng mga ibon. Dahil dito po kasi sa lugar namin may mga pusa po kasi na pilit na gumagawa ng paraan para makuha nila yung mga sisiw o yung mga ibon na alaga ko. So medyo marami na rin po silang napinsala. Kaya ang ginagawa ko po ngayon ay binabalutan po natin ng screen na maliliit po yung butas para sa ganun is safety na rin po sa mga possible na mga pusa o daga na umatake po sa mga alaga natin. So yan. So napakaganda rin po kasi ng pagkakabuo ng kulungan nito gawa sa bakal. Kaya nire-repair po natin mabuti. At ito nga po pala yung ating binapagawang mga flying pen. So sinisimulan na. Hindi man ganun kaganda po ay pipilitin na lang po nating mabuo. Ayan. At ito nga pala mga tropa, yung naging anak ng ating exotic bully. So ang natira nga po ay isang choco male at isang color white panda na female. Ayan. So napakaganda po ng dalawang yan. At ngayon nga po ay nagpunta tayo dito kay sa vet para magpa-deworm po ng ating mga puppies. Kasi meron na pong nakakaibig na mag-reserve dito sa ating choco na male. Ayan. So napakaganda po niyan dahil nga po micro-exotic po yan. Ayan. So, yung female po natin dyan is yung white. Yung male naman po natin dyan is yung choco brown. At possible po yung mai-reserve ni Sir from QC dahil nakausap na po natin siya at magdadaw na po siya ng reservation. Ayan. Kita nyo naman mga tropa, ang quality ng puppy na to ay talagang sulit na sulit po makakakuha. Dahil alagang-alaga po natin yan at hindi po natin tinitipid sa maintenance. Ganoon na rin sa mga vitamins na binibigay po natin. So, bali, ito nga pala ay nasa edad 1 month old na. So, yung nanay nito ay yung ating black micro-exotic bully female na ATM-ET line. Ayan. Bali, ang breeding nga pala natin ito is 2 times ATM-ET na. Kasi may pasok din na ATM-ET line yung male stud natin na naka-stud dito sa ating female black na si Sebi. Ayan, no. Kitang-kita nyo naman na malusog nga ang ating mga puppy. At possible na po na ma-reserve yung choco male na nandyan. At ito naman mga tropa ang update sa ating mga available na kambing. So kung maghahanap nga po pala kayo ay marami po tayong available. Meron tayong red bower doe, may mga traditional at may mga dappled. Kung lahat po ng possible na hanapin ng mga tropa nating sisimula ay pwede natin makuha dito ng saktuhan lang po yung presyo. Ayan. Kung napansin nyo nga po ay medyo hirap po sa kumpay dito sa lugar namin sapagkat napakarami nga po na nag-aalaga na ng kambing dito sa lugar namin. Kasi itong mga kambing po dito ay pinipre-range po na sa ganon makagala po sila at makakain po ng mga sariwang damo. So yung mga nakaraan natin pinadeliver ay sa taga Tarlac. So nagpapasalamat tayo sa nagtiwala sa atin. At meron din pong kumuha na taga Batangas lang po. So taga Mabini, Batangas. So, tuloy-tuloy din po yung ating pagpaprocess po ng mga kumukuha ng kambing sa atin. Kung gusto nyo magpa-deliver sa malalayong lugar, ay pwede naman po tayo magpadala nationwide po. So, buong Pilipinas. May mga trusted naman po tayong transporter na possible pong mag-deliver ng ating mga alagang kambing na nakakasigurado naman tayo na ma-deliver po ng safe. Ayan. So mga tropa, dito ko muna tatapusin itong video na to. Please like, share, comment, and subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. So sa mga interesado dyan, direct message na kayo sa aking Facebook account, BJM Backyard. Sa ganon, mapag-usapan po natin yung ating possible na gustong makuha. So bibigyan ko na lang po kayo ng promo sale sa bawat kambing na mapipili nyo po. So, maraming salamat and God bless.